Magandang umaga, live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Atin na ngayon silipin ang lagay ng panahon ngayong umaga ng Martes. Mga kaibigan, good news dahil ngayong araw na ito ay iira lang fair weather conditions sa buong Pilipinas. Dala yan ng ridge ng high pressure area dito sa may hilagang silangang bahagi ng ating bansa. Bagamat hindi nga ito tumatama dito sa may malaking bahagi ng ating kalupaan, ay nagdadala pa rin ito ng fair weather conditions. Attributed po ang high pressure area o ang ridge nito sa good weather conditions. Yan po ay partly cloudy to cloudy skies lamang o kung minsan ay napakalinaw na kalangitan at medyo mainit na temperatura. Asahan po natin na magkakaroon nga tayo ng magandang panahon ngayong araw na ito dito sa Metro Manila at dito na sa malaking bahagi ng bansa at maaaring magpatuloy yan sa mga susunod na araw. Dito naman sa labas ng Philippine Area of Responsibility, mga kaibigan, ay wala naman tayong binabantayang sa anumang sama ng panahon at ayon nga kay Pag-asa Weather Forecaster Alvin Pura, for the next 2 to 3 days ay makakaasa po tayong magkapapatuloy po yan, fair weather conditions at walang masyadong weather disturbances na papasok dito sa par natin. Kaya good news po yan, lalong-lalo na sa darating na weekend. Mga kaibigan, kami magbabalik matapos ang isang paalala. Worried kung nasaan ang package mo? Sa Air 21, worry-free! May real-time SMS updates kaya alam mong status ng padala mo every step of the way. Why worry? Pwede namang worry-free. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. Noong nakaraang linggo nga mga kaibigan ay papalit-palit tayong nakaranas ng epekto ng high pressure area at low pressure area. Ano ba ang dalawang weather disturbances at ang weather systems na ito at ano ba ang pagkakaiba nila? Ang isang low pressure area mga kaibigan, ibig sabihin po niyan ang hangin ay pataas at kapag pataas po ang mainit na hangin ay mas namumuo ang kaulapan na siyang nagdudulot ng pag-ulan. Ang high pressure area naman, ibig sabihin po nito ang hangin ay pababa at ang ibig sabihin nga niyan ay walang masyadong evaporation na nagaganap at hindi tumataas ang humidity natin kaya naman walang masyadong namumong kaulapan at wala naman tayong nararanasan ng pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. Ang high pressure area nga mga kaibigan ay attributed sa good weather conditions, sunny skies at kaunti lamang na kaulapan sa ating atmosphere. At dito nga wala po tayong precipitation, ibig sabihin po niyan ay wala po tayong masyadong pag-ulan. Ang high pressure mga kaibigan ay clockwise ang movement dito sa northern hemisphere. At ibig sabihin po niyan ay iba rin yung paggalaw niya sa southern hemisphere, counterclockwise naman po yan. Ang low pressure area naman sa kabila nito ay counterclockwise ang movement dito sa northern hemisphere at nagdudulot ng masamang panahon sa kung saan ito dumadaan. Ito nga rin po ang pinagmumulan ng kaulapan natin at kung minsan kapag ang low pressure area ay mas lumalakas pa ay nagiging ganap nga itong isang tropical cyclone o bagyo. Kapag ang isang low pressure area ay umiiral sa isang lugar, maasahan po nating magkakaroon tayo ng rainy weather conditions, medyo slightly mainit at mas marami po tayong precipitation na mararanasan sa isang lugar. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Please check our social media accounts and our website para sa latest weather information. Mula dito sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako ang inyong weather guide, Earl Figuracion. Magandang umaga sa inyong lahat.